Itong negosyo namin, nag-start siya ng pandemic. Nagsimula kami with fundraising para sa mga nasalanta. After that, may mga humingi rin ng tulong kasi sabay yung Marikina and Cagayan. Nagkaroon kami ng idea na maggawa ng live selling para tulungan yung mga nasalanta sa Cagayan. And then, after ng fundraising, hinanap na kami ng tao. So, naisip namin, why not ituloy siya since marami nga naghahanap. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na kami. After ng tulong namin na yun, nag-boom yung live selling namin. After 2 months, nagkaroon kami ng shop. Yo, what's up? My name is Jace Polintan and I'm the owner of the Prime Collectors at ito ang aking gusto. Mainly, ang binibenta namin is puro jackets. Before, wala pa kaming pangalan. And then, nung lumalago na yung business, inisip namin magkaroon ng sarili naming branding, which is the Prime Collector. I-name namin talaga na makakuha ng mga jackets na collectibles na talagang hindi basta-basta mahanap ng mga tao sa kung saan-saan lang. So, from regular jackets like windbreakers, hoodies, pullovers, doon na kami nagkaroon ng idea sa mga vintage jackets. And then sa mga leather jackets like Jeff Hamilton, so yung mga matataas ng value na. Kung papakinggan mo yung The Prime Collectors, yun talaga yung aim namin, yung goal namin. So, ang main goal talaga namin is makapagbenta ng mga rare items na talagang mabibigyan ng value. Kasi kami we believe na may value ang kada item. Kahit luma na siya, kailangan mo lang ipakita sa mga tao yung tamang value ng kada item. When it comes to item na gusto namin ibenta, bukod dun sa mga rare items na yan, anything kasi pwede mong ibenta. As long as legit and maayos, lahat kasi ng tao naghahanap ng iba't ibang klase ng jackets. So meron pang masa, meron pang mga big time, ganyan. So kahit mga regular jackets lang, binibenta talaga nila. As long as legit naman yung items, okay sa atin. Maraming tao ang magsasabi na mahal yan, jackets lang yan. Pero the only reason why ganun sila is hindi nila nararanasan pa na mag-collect ng items. Ganun kasi yun eh. I mean, makaka-relate sa sinasabi ko yung mga talaga nagko-collect na. Kasi naumpisahan nila. So once na mag-start ka kasi mag-collect, iba yung feeling na parang nakakuha kay parang minamahal mo yung item na meron ka. Especially kung ang item na nakuha mo ay may value. Like may history. Same ba ng sinuot ni Jordan? Same ba ng sinuot ni Kobe? Ganyan. Once kasi na mahawakan mo yung ganong item, para magpa-flashback siya sa sarili mo. Para kang mapupunta dun sa era na yon and nandun ka sa moment na yon pag meron kang hawak na yan. Yun yung something na hindi na nakikita ng tao. And siguro isa rin sa bagay na sa reason kung bakit ganun sila. Kasi syempre, hindi nila kaya yung ganung presyo. Kasi itong mga taong bumibili naman ng mga items na ganito, ito yung may ekstrang pera talaga sila. Hindi naman namin iniudyokan talaga yung mga tao na ubusin nyo yung pera dito sa ganitong item. So, most probably, itong mga taong bumibili na to, ito yung may mga business, ito yung medyo may ipon, na gusto rin nilang i-enjoy yung pera nila sa mga bagay na gusto nila. Ito, makikita nyo dito, ito yung mga sample ng mga ibang vintage jackets na binibenta namin. So, marami talagang mabibigat, pero tulad nito, itong Disney na reversible. This is Jeff Hamilton, reversible. 90s to nung ni-release. Ito, same ng suot ni Chris Brown. So, ito, nagbavalue siya ng mga nasa 200,000 sa amin. Depende kasi yan sa condition, sa tagal ng ni-release, ganyan. So, iba-iba siya. Meron tayong back-to-back Lakers. Dito sa lahat ng nakalagay dito, ang pinaka-rare and pinaka-mahal is itong nasa class. Ito, this is Chicago Bulls Pinstripe by Jeff Hamilton. Una kaya siya mahal kasi leather lambskin ang gamit ni Jeff Hamilton dito. So, yan yung mga leather na gamit ng mga luxe brands like Chanel, ganun. So kahit matagal siya, talagang nagmamahal siya. So bukod doon, dito sa Pilipinas, kami pa lang ang may hawak netong pinstripe na ganito. Limited lang siya sa buong mundo.
And napatunayan namin to na talagang limited siya kasi mismo si Sir Jeff Hamilton, naka-video call namin and gusto niyang kunin ulit itong jacket na to. So medyo hirap pa kami na na i-release siya o ibalik siya kay Sir Jeff kasi napaka-rare nitong item. So since the prime collectors nga, ginugol namin na yung mga rare items maibenta namin dito sa the prime collectors. So ito, binibenta namin siya ng 500,000. Pag installment nasa 600,000. Ito, this is Formula 1 racing jacket. Numbered din siya. This is JH design and limited lang siya sa buong mundo. So makikita nyo, ayan, dito. This is 52 out of 200 sa buong mundo. Ayan siya. So 200 lang ang nirelease and pang number 52. Dito sa Formula 1, nasa 70 to 100,000 siya. Depende kung installment. Kasi pag installment, medyo tatagal yung puhunan namin dyan. So, medyo mas mataas yung value. Ayan, ganyan siya. Pero, bukod dito sa mga binibenta namin, meron din kaming mga pangmasa. Minsan, nagpapa 250 sale kami. So, yun, talagang mga nag-aagawan talaga ng mind. Kasi hindi siya pwedeng puro mahal lang yung ibinibenta namin. Gawa na hindi naman lahat ng tao afford. Ayan. Ito naman, this is 53 out of 150 lang sa buong mundo. So, meron ding mga from 10,000 pataas. Depende sa budget ng mga collectors natin. Pero kung gusto nyo ng mga talagang kayo lang yung meron, ayan, meron din naman tayo. Nag-iisa lang. Well, masaya kami kasi from trip-trip lang na nasa bahay kami, from townhouse lang, hindi namin na-imagine na magkakaroon kami ng almost 3,000 collectors worldwide. And ayan, naka-achieve na tayo ng mga bagay na hindi lang kami yung pwede maka-achieve, yung hindi birong ma-achieve ng mga tao. So, we feel so blessed and grateful na may mga tao talagang naka-appreciate ng lahat ng ginagawa namin dito. And we're looking forward na mas grabe pa yung magawa namin in the future para mas bigay ng kasiyahan sa mga tao. And syempre, makapag-provide ng mga collectibles na sobrang rare para sa mga collectors natin dyan sa buong few months. Well, siguro mas okay kasi pag surprise. Pero ang pinaka-aabangan nyo dyan, mga bossing, kung ano yung level up ng production na pwede natin gawin dito sa The Prime Collectors. Alam niyo yan. Highest bid is 15,000 pesos. Tignan natin kung sino makakuha. 16K? 16K? Shoutout sa 174,000 viewers natin. Professional dance artist talaga ako. And then, while representing the Philippines sa ibang bansa, na-diagnose ako with cancer. Medyo malungkot kasi nga, gusto ko pa ituloy yung pagsasayaw ko noon, pero naputol siya dahil nga nagkaroon ako ng cancer. So, kailangan kong dumaan sa mga tests and procedure. And then, after noon, while having the treatment, nag-trend yung isang video ko na sumasayaw ako sa PGH. Tapos, ayun, nag-trend siya. Dami ko na-inspire na mga cancer patients. And then after nun, nag-pray ako kay Lord na sabi ko, kung gagaling ako o pagagalingin nga ako, itutulong naman ako sa iba. Doon na pumasok yung sumakto nagkaroon ng bagyo and nanghingi ng tulong yung mga taga Marikina and yun sa Cagayan. So, since nandun na rin at gumaling na rin ako that time, after ng treatment ko, doon na kami nag-start na, na mag-live selling sa Before ako magka-cancer, na-meet ko tong fiancé ko ngayon, si Jazz. So, siya yung nakasama ko magtuloy ng journey ko sa pagsasayaw. So, kasama ko rin siya na world champion sa US and nakapag-represent sa ibang bansa. Then, after nun, siya yung kasama ko talaga during the process na meron akong cancer. And yung habang nagpapagaling, hanggang sa lumago yung The Prime Collectors. Sobrang importante na meron kang partner na sobrang supportive. Kasi hindi mo siya kakayanin ng ikaw lang eh. Maraming nagbago sa ginagawa ko ngayon kesa sa dati. Una na lang yung approach ko sa buhay, na from yung mga negative ko, naging positive na siya kasi kaya ko nang kontrolin yung sarili ko. Tulad ng isa example, like sa live namin, before nung nagsa-start kami, medyo mainitin talaga yung ulo ko. Siyempre may mga bashers, may mga joy miner, pero along the way,
natuto kong kontrolin yung anger na yon o yung ano ko, yung emosyon ko. Kaya ngayon, mas nakokontrol ko na siya. Like kahit may nambabash o kahit may mga makukulit sa live and all. Yan, isa lang yun. Pero yung pagiging humble ko sa mga bagay-bagay, dati mas ma-flex ako. Siyempre, amin naman natin ako, baga kung pag lumalago ka, dumarating talaga sa point na parang medyo yumayabang ka din and all. Pero along the way, may isip mo, hindi naman kasi talaga lahat sa atin yun. Kumbaga, galing kay Lord yan. So, ayan, dito, malaki yung improvement talaga sa sarili. Siguro kung wala akong ganong experience, hindi ko mapapahalagahan yung kung ano yung meron ako. Kasi nung time na nagkaroon ako ng cancer, parang reminder ko na siya sa sarili ko na hindi ko pwedeng sayangin yung mga meron ako ngayon. Kaya every time na meron kaming ginagawa, talagang yun yung parang rason ko, parang i-push pa yung sarili ko sa mga bagay na gusto pa namin. Ain't no one stopping me, ain't no way, ain't no one stopping me. The cash at already past that. Look at where the stats at. If you ain't got go beat now, let's go now, don't slow down. Dito sa Pilipinas, marami tayong collectors. Ngayon, we have almost 3,000 collectors worldwide. So, iba't ibang bansa, and napakadami dito sa Pilipinas. So, dito sa Pilipinas, napalabas na rin natin yung mga talagang... Ayun, isa na rin sa nakabili sa amin si Smuglass. So, after niya nakabili sa amin, ang maganda lang dun, meron siyang kanta na ang title is Samin. And kakapakinig ko lang nung time na yun. Sobrang ganda nung tunog. Kasi, ang lyrics niya na Samin ng Tagumpay. Samin ng Tagumpay. Kinontak niya kami para kumuha ng jacket doon sa music video niya na yon. So, nung inopen ko sa kanya, nung nagpunta siya sa shop, gagawin pa lang pala yung music video. So, anong nangyari? Na-invite niya pa kami doon sa sa music video niya. Nakasama kami doon. Siguro mabibigay kong advice, kung babalikan ko yung kung mamimit ko lang yung dating JC, huwag gumastos ng sobra. Kasi, I mean, sa sayaw kasi malaki din ako kumita. Malaki talaga ako kumita as choreographer. Dati, hindi ko napapahalagaan yung pera. Gastos lang ako ng gastos na pwede na pala akong mag-start ng business noon. Medyo nasa 30s na ako nung talagang magtayo ng gantong business. Dati puro racket lang. So siguro kung may meet ko siya, masasabi ko sa kanya na huwag akong gumastos ng ganong kalaki and makapag-start. Kasi ngayon, kahit sa early stage ng buhay, pwede nang yumaman. Meron na mga millionaires ngayon na around 16 years old, 18, ganyan, na alam mo yun, mas maaga mo ma-enjoy yung buhay mo kung makakapag-start ka agad ng business. Bukod doon, siguro yung mga natutunan ko ngayon, tawag dito, may tuturo ko rin sana sa kanya kung mabibigyan ako ng chance para mas ma-improve yung buhay niya. And hindi na magawa yung mga pagkakamali na nagawa ko bago ako dumating dito sa mundo. Yung mga mistakes ko dito sa The Prime Collectors is yung, ayun nga, yung hindi ako nagiging pasensado masyado. Kasi pag nag-live selling ka, you have to be physically and mentally prepared. Hindi siya pwedeng physically lang. Kasi pag yung hindi ka mentally prepared, diyan napapasok yung mga anxieties mo eh. Diyan na yung nagkakos ng pag may namba sa'yo, inaatake mo rin sa pag may walang viewers ka, nalulungkot ka, namamatay yung energy mo, ganyan. Yun yung mga mistakes ko na binago ko na siya. Kasi before, nabash talaga kami ng todo, as in todo, dahil doon sa mga pagkakamali na yun. Dahil siguro dahil sa sobrang pagod, may nag-comment ng something tapos hindi ko masyadong naintindihan. Dati na-atake ko siya ng sobra kaya pangit yung nagiging approach ko. Yun yung nagkukos ng pinopost ako ng mga tao tapos nababash, ganyan. So, yun yung isa sa malaki. Pero ngayon, syempre, control ko na siya. Siguro kung ma-advise ko para sa mga gustong pumasok ng ganitong business is enjoy nyo siya. Bukod dun sa i-enjoy nyo siya,
kailangan yung maghanap ng something na wala yung iba. Marami kasing pakulo na pwedeng gawin. Ako, I believe na meron tayong kanya-kanyang identity na pwedeng i-share sa tao na mag-e-enjoy talaga sila. Kami, nahanap namin yon kasi dancers kami. So, sa live namin, sumasayaw-sayaw kami. And nai-entertain namin yung tao. Once kasi na ma-entertain mo ang tao, minsan hindi na nila tinitignan yung product. Minsan tinitignan na nila kung paano mo sila in-entertain at i-benta yung mga gamit. Doon tumataas yung benta sa pagla-live. And yun nga, tulad ng sabi ko, kailangan physically and mentally prepared ka kasi hindi siya biro mag-live selling. Minsan 6 hours or more than 6 hours nakatayo ka, nagsasalita. So talagang napapagod ka talaga. Plus, minsan pag yun nga, wala kang viewers, nakaka-down yun. Walang nagko-comment, nakaka-down siya. So, pwede kasing gayon, hype ka, tapos pag na-experience mo yun, then bukas gusto mo lang itigil dahil parang wala na, katapusan na siya. Pero hindi. Kailangan nyo maging strong, kailangan nyo tibayin yung sarili nyo. Kasi lahat ng gantong business, everything is online kasi. So, malaki yung potential ng online business. You just have to study kung paano kayo i-engage sa tao ng tama para mas engaging din yung mga tao sa'yo. Pag nahuli nyo yun, lalago talaga yung business. Ain't no one stopping me, ain't no way, ain't no one stopping me. Cash at already past that. Look at where the stats at. If you ain't top, go beat now. Let's go now. Don't slow down. Okay, para sa mga solid na mga collectors dyan sa na nanonood mga bossing, pwede nyo i-like yung page namin and dito nyo maantabayanan kung ano yung mga baliwan na nagaganap ng mga bidding and yung mga nakukuha mga rare items. So kung naghanap kayo ng mga, hindi lang mga rare items, mga normal jackets na gusto yung pamorma, pang regalo, pwede nyo i-like ang The Prime Collectors. Pwede kayo mag-message, bigay nyo lang details nyo and kami bahala sa inyo. Let's go.